Ako nga pala si Renz at tara samahan niyo ako at ikukwento ko ang unang bakasyon ko sa Pilipinas. Bilis ng panahon, di ba? Isang taon na din nang unang tumapak ako dito sa Canada as OFW. Biruin mo na kaya kong mawalay sa pamilya, asawa at lalong-lalo na napaka-cute kong anak. Paswerte ako at binigyan ako ng boss ko ng kahit 2 linggong bakasyon lang. 6 months ago, planado na ng boss ko yung bakasyon ko. Dahil take note, September pa lang ay kumuha na kami ng plane ticket round trip. Hindi dahil sa excited lang siya kumuha, pero dahil mura ang ticket kapag ka-early reservation ang ginawa mo. At ito na nga, dumating ang araw ng bakasyon ko. February 6, flight ko. Maaga akong hinatid ng bus ko sa airport ng Kelowna. 7:30, nakagayak na kami kasama ng kapatid ko. Dahil 20 minutes din ang biyahe from house ng kapatid ko to airport. And meron silang pasok ng 8:30 sa Battle Depot. My flight was 11:35 a.m. going to Vancouver. And 8 o'clock a.m. nasa airport na ako. Well, gabi pa lang nakapag-check-in na ako and nakapili na din ako ng seat. Chinek-in ko lang ang mga bagahe ko sa counter and then tapos na. Diretso na ako sa waiting area for boarding passenger. At habang naghihintay, bumili ako ng hot chocolate sa Tim Hortons para mainita naman ng sikmura ko. Napakabilis ng proseso. Walang hassle. No immigration interview. Walang kaba dahil sasakay na lang ako ng eroplano. 45 minutes lang ang biyahe ko from Kelowna Airport to Vancouver Airport. Meron akong 2 hours and 35 minutes na layover sa Vancouver. Medyo malayo ang gate terminal going to Japan. Umumbos din ako ng 30 minutes sa paglalakad bago makarating sa gate. Sa 2 hours na paghihintay, wala akong magawa. Puro pagmumukmuk lang ang natupag ko. Nagdarasal na sana maging mabait ang panahon. Nakatingin lang ako sa eroplano na sasakyan ko at nagdarasal na magligtas ang aking biyahe at walang maging aberya. 3:15, boarding time na. 3:20 p.m. nakasakay na ako ng eroplano. Tamang picture lang at panay video sa seat monitor at bintana ng eroplano. 9 hours ang biyahe papuntang Japan. So ang gagawin ko lang sa 9 hours na yon is mag-enjoy sa view sa bintana, manood ng pelikula, kumain, mag-CR at matulog. May kasabay naman talaga ako going back to Manila. Pero unfortunately, hindi siya makakasama. Si tropa. Malas lang, wala magte-take ng picture sa akin or mag-video para dito sa vlog na to. Pero napakaswerte niya at pinagpala dahil nakuha niya ang kanyang hinihintay na Lamiya. Kaya nagstay siya sa Canada and waiting for the permit. Back to me, 9 hours walang kausap. Panis na laway ko at wala din akong dalang toothpaste. Expect ko kasi na magbibigay ang airline ng kit dahil sa dati kong flight is meron naman ganon. Kaya ang ginawa ko is magmumug na lang. Anyways, ba't ba tayo napunta dun? February 7, 7 o'clock p.m., Asia time, I landed in Japan. Walang tulog, tapos ang haba-haba pa ng gabi. Kala mo 4 hours lang ang biyahe ko dahil 7 p.m. pa lang nung nag-arrive ako sa Japan. Napakaganda ng Japan. And first time ko lang din makalapag sa land of animes. Need ko lumipat ang terminal from Terminal 2 to Terminal 3. I need to ride the bus and well-guided naman kami ng mga staff ng airport hanggang nakarating sa Terminal 3. Kahit na mahina sila magsalita at di mo maintindihan. 15 minutes din ang tinagal ng ride going sa Terminal 3. And napakahaba din ang lalakarin mo papuntang gate. And since 14 hours ang layover ko sa Japan, I decided na maglibot muna sa mga shopping booth. Tingin-tingin, pero ang una kong naisip was kumain ng ramen. First time ko kumain ng ramen, so wala akong idea sa pipiliin ko. Ang daming choices, and same prices na rin, pero ito ang napili ko. $12 din kasama ang tax. No, it's okay. Just the order. Okay, thank you, sir. Gyuni desu. Sir, it's your. How much? Sir? Thank you, sir. Just like this. Right. ありがとうございます。After kumain, naghanap ako ng spot na tutulugan para makapagpahinga. And napakaraming upuan para tulugan. Kaso hindi rin makatulog dahil sa sobrang excite. Isang araw na lang ang pagitan at makikita ko na mag-ina ko. Excited lang talaga ako. Para mawala ang bagot, nag 0.5 challenge muna ako. Tignan nyo. Nilibot ko ang Terminal 3 and di pa rin ako sinusuntok ng antok. So nag-ML lang ako ng nag-ML para tumaas ang rank ko. Since Asia ang portal, so madami na din kalaban. After ng mahigit kumulang 14 hours na layover sa Haneda, dumating na din ang araw na pinakahihintay ko.
February 8, 2024. This is the day. 9:35 a.m. Boarding na. 4 hours and 19 minutes na lang. Sa wakas ay makikita ko na ang mag-ina ko. On flight, parehas lang ang mga nangyari sa eroplano. Pero iba ang nararamdaman ko that time. Iba na yung naiisip ko. Nag-i-imagine na ako kung ano ang gagawin ko kapag nakita ko sila. 1 year din ang nakalipas. Eksaktong date nung dumating ako sa Canada. And same date din ang pagbalik ko ng Pilipinas. Lutang na ako that day dahil sa walang tulog upon layover. And ang dami-dami ko pang naiisip. Ganun pala talaga ang mararamdaman mo kapag excited ka makita at mayakap ang pamilya mo. I was really excited. Lalo nang tumingin ako sa bintana. At nakita ko ang isla ng Luzon, iniisip ko na, malapit na ako. Habang pababa ng pababa ang eroplano, at nakita ko na ang maliliit na gusali, mga bahay na dikit-dikit, ay nag-sink-in na sa akin lahat. Nag-sink-in na lahat ng hirap at pagod ang dinanas ko bago ako makauwi ulit ng Pilipinas. At nung naglanding ang eroplano, at nakita ko ang airport, sabi ko, eto na talaga, nandito na ako. Ngumiti na lang ako na para bang inangat ako sa mabigat na dinadala ko. Di na ako mapakali. Nagmamadali din ako pumila sa immigration. Wala na din akong paki sa oras. Basta makapila lang ako sa immigration. Kaso doon pa ako mas tumagal. Need ko mag-sign in sa e-travel. Need ko mag-register. Tapos sabay pa nagloko ang wifi ng airport. Di ako makapag-sign in. Na alam kong madali lang naman mag-register. Parang pinapakalma lang ako ng sitwasyon. And yes, finally naka-register na. Pagkatapos ko sa immigration, wala din naman tanong. Pinadiretso na ako sa mga bagahe and nagmamadali na pumunta sa waiting area ng airport dahil doon naghihintay ang mag-ina ko. And finally at last, habang hinahanap ko sila, may lumapit sa akin, di ko maaninag. Malabo na din kasi ang mata ko kaya hindi ko siya napansin. May umakap sa akin na bata. Tumingin ako sa kanya. Nang makita ko siya, lahat ng pagod, lahat ng nasa isip ko biglang nawala. Alam mo yung feeling na excited kang makita sila, pero naunahan ka ng anak mo sa paghanap sa'yo? Nawala na. Mental block na. At ayun, niyakap ko lang siya ng mahigpit. Yung yakap na miss ko na siya. Pero hindi ako umiyak. Pero that was the happiest moment na naramdaman ko buong buhay ko. I love you my daughter and I will always love you. Siyempre hindi mawawala dun yung asawa ko. Niyakap ko naman siya at siyempre kinis. May ibang moment naman kami. Pero iba talaga yung yakap ng isang anak. Napakasarap. Iba yung feeling na kapag naging magulang ka na at merong anak na nagmamahal sa'yo. Wala na akong masabi. Di ko ma-explain. Lahat na siguro ng mga positive vibes, I'm feeling it. But still, it was the happiest and precious moments of my life. Sa mahal ko, and sa mahal kong anak, mahal na mahal ko kayo. And I will always, always love you. Hanggang dito na lang muna. And see you on part 2. Kaway ikaw. Hello vlog. Sabi mo, hello vlog. Ikaw, ma.